Halimbawa, hypothetical question. Sa isang pagtatanghal ninyo ng inyong grupo, may sumigaw sa audience. Sabi niya, alisin niyo si Luna dyan. Tanong, habang nagtatanghal kayo, aalis ka ba? Nakikita mo ba ang sarili mo na may limitasyon kang hindi kayang maibigay sa grupong ito? Opo. Yung pananamit kasi yung sayaw na kasi namin is super sexy. So parang hindi ko kayang yung kaluluwa makikita na. So may limit pa din. Syempre makikita yung skin pero hindi yung super OA na parang parang hindi na makakabawas na sa dignidad ng bilang isang babae. Ayun po, yung pananamit. Kumbaga, parang gusto mong iparating sa amin na kahit nagsusuot ka ng sexy, nananatili pa rin yung tiwala at pinapakita mo na ito ang kaya namin gawin kahit may nakikita ka sa akin. Yes. Hanggang kailan ka mangangarap kasama ang mga kagrupo mo? Forever. Hanggat nandito sila, hanggat may naniniwala sa amin, sa talento namin. Habang buhay ko itong i-treasure itong grupo na ito. Kung babalikan mo yung kabataan mo, nakita mo ba ang sarili mo na magiging bahagi ka ng ganitong klaseng grupo? Actually, hindi. Kasi, tahimik kasi ako nung bata ako. Mahiyain, hindi nga ako makapagsalita sa maraming tao. So, parang mahilig akong kumanta, pero sabi ko parang malabo ata akong makapag-perform dahil mahiyain ako. Yung gano'n. Okay. Binalikan mo ang sarili mo at inilarawan mo bilang mahiyain. Okay. Ano ang naging dahilan? Bakit yung pagiging mahiyain mo ay pinabago ka upang maging mas malalim ang tiwala sa sarili mo na kaya mong gawin to? Kasi kapag tahimik ka lang pag tahimik ka lang, hindi mo mabibigay kung ano yung gusto mong iparating sa mga tao eh. Kung baka magsisi lang ako at the end, kung hindi ko man lang i-share sa mga tao kung anong meron ako, kung ano yung kaya kong ibigay sa mga tao. Siguro, ayun po, yung maglalakas loob ako kasi ito talaga yung gusto ko mag-perform. So, I will take this as a challenge, diba? Kasi, para mag-grow pa ako bilang isang performer. Ayun po. Gaano ka-importante sa iyo ang opinyon ng mga kasama mo sa grupo upang mapaunlad ang sarili mo? Gaano kahalaga ang opinyon ng mga kasama mo para mapaunlad ang sarili mo? Okay. So, kasi hindi ko makita yung sarili ko pag nagpo-perform ako. So, sila yung basis ko para ma-improve pa yung performance ko. Kasi kung i-close ko yung sarili ko na hindi tama to, walang babaguhin sa akin, hindi ako mag-i-improve. So, sila yung parang mirror ko para ma-improve pa lalo yung mga kailangan ko pang i-improve, yung mga kailangan ko pang i-develop. So, ayun, napakalaking impact sa akin yung mga comments ng mga members ko. Ayun po. Okay, Luna, ano ang nais mong sabihin sa isang batang 15 taong gulang na Luna kung bakit napagdesisyonan mo ang ganitong transition ng pagiging isang modernong Pilipina? Well, sa aking 15 years old na bata, na Luna, dahil gusto mo nga mag-perform, dahil gusto mong kumanta, in-accept ko to dahil ito yung pangarap natin na makapag-inspire ng mga tao, at makapag-perform hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng bansa, ng mundo. At para lang din maging proud ka in the future, yung Luna in the future, na hindi lang tayo
para sa office, hindi lang tayo para sa bahay dahil mahilig kang kumanta sa mirror. So, ito na yung dream mo na ipakita sa mga tao na ito pala si Luna. Na performer pala si Luna. Ayun. Okay, Luna, bago tayo magtapos at mga pangahas kong tanong sa iyo, no? Imbitahan mo ang mga nanonood sa Kwentong Pilipino na suportahan ang iyong grupo at i-promote ang inyong mga social media account. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pag-invite sa amin dito. Iniinyayahan namin kayo na suportahan ang Velvet sa aming mga future na performance and activities. At please follow our social media accounts in Facebook, VLVTZ Velvets, and ayun po, also i-follow nyo po kami sa TikTok, Instagram with VLVTZ. Ayan po. And ano pa? We would like also to thank our sponsors in here, Fashionista Salon and Spa by May, and also to our aesthetic clinic, Returnal. Ayun po. Okay. Mga ka-Pilipino, supportahan po natin Luna ng Velvet. O ito, Luna, handa ka na ba sa mga pangahas na tanong? Yes! Luna, halimbawa, hypothetical question. Sa isang pagtatanghal ninyo ng inyong grupo, may sumigaw sa audience. Sabi niya, alisin niyo si Luna dyan. Tanong, habang nagtatanghal kayo, aalis ka ba? Hindi. Kasi, ba't ako alis? Sorry. Ba't ako alis? Ang dami ko ng pinagdaanan. You know, yung training. Kasi hindi naman madali yung mga training namin. So, aksaya lang sa panahon kung bababa ako tapos panghihinaan na ako agad ng loob na may isa lang na sumigaw. Parang, ay sige, baba na lang ako. No, I will prove them na hindi mali sila, na magaling si Luna. Yun po, na I will do my best. Kung hindi mo ako ma-appreciate, it's okay. Maraming tao dyan na nagsumusuporta sa amin. So, yun yung motivation ko para mas gumaling ako bilang Velvet. Okay, ito, huling tanong, Luna. Mapangahas na tanong. Kapag dumating ba sa punto ng buhay mo na kailangan mong mamili, sabi ng pamilya mo, iwan mo na ang Velvet. Pero sa mga panahon nyo na mamayagpag na ang inyong pangalan at ang inyong grupo, tanong, iiwan mo ba sila dahil sa pamilya mo? Hindi. Kasi, ang dami na namin pinagdaanan. Like, sa panahon ng pagiging success na namin, dun pa lang ako bibitaw. So, parang sayang lang yung pagod namin, yung pawis namin, kung maalis ako sa pagiging Velvet. So, hindi. Okay. No. Luna, maraming salamat. Thank you po. Bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon, naniniwala ka bang maganda ka? Yes! Okay, Luna, maraming salamat sa magiging bahagi ng aking Kwentong Pilipino. Mga kakwentong Pilipino, supportahan po natin Luna po ng Velvet. Hanggang sa muli po, may makakasama po tayong isa pang miyembro ng Velvet po. Ako po si Blue Roy at ito po ang Kwentong Pilipino.